Magandang oras mga ka-art lover, mga kababayan. Meron tayong video dito tungkol sa mga taong pinarusahan ng Diyos dahil sa pinaglaruan ang pangalan nito at sila'y nangangaral ng maling-mali na hindi naaayon sa Biblia. Isa na rito ay ang pastor na napakasikat na ngayon ay nakulong na. Well, narito ang mga bersikulo sa Biblia na nagpapahayag na huwag nating paglaruan ang Diyos. Naging laman siya ng iba't ibang kontrobersiya mula sa kanyang mga pahayag na hindi matanggap ng karamihan hanggang sa mga kaso at krimen na kanyang kinasasangkutan hindi lamang dito sa Pilipinas kundi maging sa Amerika. Sa pagkakataong ito ay ibabahagi ko ang isang paksa na may kaugnayan sa kanya at ito ay tungkol sa propesiya ng Biblia na talagang mapapasabi tayo na ang banal na kasulatan ay naglalaman ng pawang katotohanan at ang mga hula na nakatala dito ay totoo ring natutupad. Ako ang daan at ang buhay. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Batay po sa napanood ninyo, tahasang sinabi ni Kibuloy na siya ang katotohanan, ang daan at ang buhay. Hindi rin anya makakapunta ang sino man sa langit kapag hindi daw dumaan sa kanya. Sa Juan 14 talatang 6. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko." Yan. Mga kaibigan, napakalinaw po batay sa binasa natin na ang nagpahayag ng mga salitang sinabi ni Kibuloy doon sa video ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo mismo. Tama. Isa lamang po ito sa mga ebidensya ng pagkiklaim ng nasabing pastor na siya daw ang appointed Son of God. Sa isang video naman ay pinapalabas niya na wag-an niya siyang gagalitin dahil tila ba'y kaya niyang magpadala ng natural disaster sa mundong ito gaya ng lindol para parusahan ang mga tao. Ano nga ba ang propesiya na kinatuparan ng nasabing pastor? Pakinggan ninyo ang pahayag mismo ni Kristo dito sa Mateo 24 mga talatang 4 hanggang 5. Sumagot si Jesus, "Mag-ingat kayo upang hindi kayo madaya ni numan, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at sasabihing sila ang Kristo, at marami ang kanilang ililigaw." Marami anya ang ililigaw ng mga ito. Pero baka may magtanong ng ganito, paano naman po natin natitiyak na ang katuparan ng propesiyang iyan ay mangyayari sa ating panahon? Bilang sagot, itaas lang po natin ang pagbasa sa talatang 3. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olivo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, "Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan?" Sa kanya'y tinanong kung ano ang mga palatandaan na malapit na ang katapusan ng sanlibutan. Sa makatuwid, ang tinutukoy nila ay ang panahon ng mga huling araw o yaong mga araw o nalalabing panahon bago pa mismo ang araw ng paghuhukom. Well, ayon sa mga experts sa Biblia ay itong ating panahon ngayon. Ito na yung timeline na nag-umpisa na ang itong tinatawag na araw ng mga paghuhukom. At dito na lalabas ang mga peaking prophets, false prophets na katulad ni Kibuloy at maraming pang iba magsilitawan para iligaw ang mga tupa. Ang herd of sheep ay iligaw nila para hindi makapunta doon sa sabsaban. Ang mga tupa na yan ay ang mga tauhan ng Diyos. So kahit tayo yung mga Kristiyano, tayo yung maliligaw pa rin kapag nakikinig tayo sa matamis na mga dila ng mga peaking pastor, peaking evangelist, false prophets na katulad na lamang ni Kibuloy. Kung hindi napigilan si Kibuloy sa 6 million na naloko niya na mga tao ng Diyos at naisama niya sa kanyang kingdom, nation na tinatawag,
ay lalong lalaki pa ito. In every year ay magiging 7 million, 8 million, 10 million, hanggang sa ang dami-daming maligaw ng landas. Kaya tama nga lang na matapos na ang pangalinlang na ito. Kasi napakalaking kasalanan sa Diyos, hindi lang sa Diyos kundi sa gobyerno at sa ating mga kapatid na naluloko. Sa marami na nating pagtatalakay, ang mga huling araw ay tumutukoy mismo sa ating mga panahon ngayon na nagsimula noong mga taon ng World War I, mga taong 1914 hanggang 1918. Ibig sabihin, sa mga panahon po natin, matutupad ang propesiya ni Jesus na may mga mangangaral ang magsisilitaw at magpapakilalang sila ang Kristo upang magligaw nga ng marami, na yang propesiya rin na iyan ang natupad sa katauhan ng mangangaral na si Apollo Kibuloy. Kung babalikan din natin ang talata kanina, malinaw naman ding sinabi ni Jesus na siya lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At sa pamamagitan lang din niya, makakarating ang tao sa langit. Ibig sabihin, maliban po kay Jesus, wala nang sino man ang maaari pang daanan ng tao para siya'y maligtas. Kaya ang tanong, kung may lumitaw man na mangangaral na nagtuturo ng ibang aral maliban sa itinuro ni Jesus at ng mga apostol, ano ang ipinapagawa sa atin ng Biblia laban sa kanila? Ganito ang sagot sa Galacia 1 talatang 8. Datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Napakalinaw po na ipinapatakwil sa atin ang sino mang tagapagturo na mangangaral ng ebanghelyo na salungat sa itinuro ni Kristo at ng mga apostol. Ayan, klarong-klaro yan, mga kababayan, mga ka-art lover. Ang tinuturo ni Kibuloy ay salungat. At kung medyo tumama man sa mga bersikulo sa Biblia, ay kanyang pinipihit, tinitwist niya. Hindi talaga siya yung nakasulat. Medyo parang ganun lang. Kaya naliligaw ang marami. Lalo na yung walang alam sa Biblia, hindi nagbabasa, yung taga-bundok. Kasi yun ang tinitira ni Kibuloy, yung mga taong mangmang, walang mga pinag-aralan sa bundok, sa mga squatters, yun ang kanyang tinitira, yun ang kinukuha, nire-recruit ng kanyang magagandang mga alipuris na inner circle para maisali sa kanya at gagawin niyang miracle workers kuno. Ang miracle workers, yan yung namalimos sa daan. Yung iba nasa ibang bansa na malimos din. Para sa pera, hindi para sa Diyos. Okay, kaya itakwil kung meron mang nagsalita sa inyo ng masarap, pero salungat, sa palagay nyo ay salungat, itakwil nyo, huwag nyong papasukin sa inyong isip at damdamin. Patuloy tayo sa video. Dapat po itong layuan dahil sa oras na hindi natin ito ginawa, may posibilidad na tayo ay makasama sa kanilang madadaya at maililigaw. At bilang panghuli, bakit nga kaya ang isang leader ng kilalang relihiyon dito sa Pilipinas ay bumagsak sa bilangguan? Ituloy natin ang pagbasa sa talatang 9. Sinabi na namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon, parusahan nawa ng Diyos ang sino mang mangaral sa inyo ng magandang balita na naiiba kaysa tinanggap na ninyo. Kung ano man po ang nangyari sa nasabing pastor, ito ay bunga ng pagpaparusa sa kanya ng Diyos. Ayan, klarong-klaro yan sa Biblia na parusahan ng Diyos ang sino mang magsagawa ng ebanghelyo na hindi naaayon sa mga naituro na ng mga apostolis noon at sa mga nakasulat sa Biblia. Kapag binago mo ito sa iyong sariling translation at gumawa ka ng ibang meaning, ginawa mong double meaning, ay maling-mali ka na at pwede kang parusahan ng Diyos. Katulad na lamang kay Kibuloy na nagsasabi na lahat ng kaluluwa ay dadaan sa kanya bago dadaan at makapunta sa langit. At hindi lang yan, siya lang daw ang may-ari ng buong sanlibutan.
Nako, kaya ang parusa ay dumating na. Maraming salamat mga ka-art lover, mga kababayan sa palaging pagsubaybay sa ating mga episode at huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanggang sa muli, God bless us all. God bless the Philippines.